Eh, Yes, Mikey. Yan ba yung si Mikey Mouse? Alam mo, last time, yan ang ano natin, di ba? Topic natin. And pareho tayo sa strong to eh. na Strong group, may, pare. Strong group. yes, sa strong group na medyo may pagka-rude ang ang ugali nitong si Mikey, no? Nakikipag-deal, all of a sudden, may change of heart, hindi man lang nagsasabi. Yun ang galit sa kanya nung yung tampo sa kanya ng strong group eh, di ba? Ano ba yung sabihin mo na ng ganon. Ngayon, ah, ang 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 sinasabi ng sport talakers natin na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Jonas and Mikey. Ganon din naman nung una kay Coach Chot. Yan naman ang una eh. Hindi naman nagkaroon din naman ng hindi magandang pag-uusap yung dalawa eh. So ibig sabihin, walang kinalaman si Jonas at yung usapan nila ni Mikey na hindi maganda. Kasi yung tao, yung player talagang merong ugali. Okay? Kasi ako naniniwala na kahit si Jonas pa rin yan o si Shot na hindi porke si Coach Shot mapapabalik niya si Mikey kasi nagkaroon na rin ng experience si Shot with Mikey eh. No? Correct, tama. Ang problema diyan yung bata, yung player. Okay? Kasi may player kasi na alam niya yung capacity niya. Magaling ako. Yung mga sport talakers na rin nagsabi, kahit may attitude, magaling talaga. Ako rin naniniwala, magaling yung tao, magaling eh. Magaling siya. Okay? He can, well, let's face it, he can carry the team eh. Ano siya eh. Okay? Talagang very explosive eh. Okay? Yung court awareness niya, ang galing. Yung kanyang basketball IQ. At malakas ang loob. Iba sa player yung ganun, yung malakas ang loob mo. Okay? To shoot the big shots na kung pagalitan kasi may mga player pare di ba doon ka hahanga sa player na yung big shot willing siyang tumira kasi alam mo pag na-miss mo yun bash eh pero siya sige bashin niyo ako hindi ako pumasok ganun. Kaya may ano yun eh tibay ng loob yun sa isang player eh kasi alam mo para di ba minsan may mga player na nagtatago na nga pag crunch crucial. Crucial, di ba? Pero may mga player na, akin na yung bola. Yan yung mga At nakikita ko ganyan yung Mikey Williams. Kaya lang talaga may problema sa attitude. Okay? At walang kinalaman yung pagiging head coach ni Chot Reyes sa pagbabalik ni William. Kasi at the end of the day, negotiation pa rin yan. Ano ba yung kaya ibigay ni Chot na hindi kaya ibigay ni Jonas? Sa totoo lang, tauhan lang yung dalawa. Si MVP ang magde-decide. Whether it's Jolas o whether it's Chot Reyes. O sige, ano ba gusto niya? O ito, kaya ko naman bigyan. Sa akin yung kaban. Ako yung last say eh. Di ba? So, yun yung nakikita ko. Ngayon, babalikan ngayon natin. Bakit si Chot Reyes nagbalik? Kasi naman, yung role naman talaga ni Coach Jolas, interim. 'Di ba nung nawala si Coach at the Chot muna at nag-concentrate muna dito sa kanyang Gilas. Kaya lang siyempre may usapan sila internal na kung sakaling babalik willing naman ibigay ni Jolas. Siyempre manghihinayang ka dahil nakapagpa-champion si Jolas, di ba? And si Jonas naman napaka-loyal na empleyado at sige, okay na naman. Dahil nga ito naman even sa simula, ito naman talagang ang deal eh. Di ba? Na interim eh. Kung babalik, sige, okay lang. Ngayon, ang sa akin lang, kung wala ka ba nasabi kay Jolas, mabait siyang empleyado, mabait na kawal, di ba? Mabait na kawal, ito sinasabi sa kanya, okay siya, susunod lang siya. Ngayon, kung gusto niya na talagang na-try niya yung kanyang coaching career, na nakapagpa-champion, syempre hindi mo rin matatawaran ng kakayanan ni Jolas. One of the greatest PBA players yan. At syempre, brainy rin yan. Siguro kung talagang binibigyan niya ng premium din yung pagko-coach niya, he can try sa other teams para at least mapagpatuloy niya yung kanyang path na pagko-coach. Yun lang naman yun. Wala naman naging issue kay Jolas eh. Kita mo nung bumalik si Chot, bigay lang siya kagad, di ba?
na ano pa nga siya at I read yung sa isang article na talagang inextend pa yung kanyang yung kanyang contract as 3 years pa manager. hanggang 2026. Inextend pa, so maganda na naman yung nakuha niya Okay.